tag-ulan eh. Ay sinabi po pa, mas lalong nasisira ang kalye. Meron pa pong ipahabol si Ernesto. Meron daw kayong moratorium sa pagkakabit ng water connection sa mga newly constructed na residential houses? Meron po kami in-implement nung may problema po kami sa water supply nitong nakaraan. Pero siguro kunin ko po yung detalye ni Sir Ernesto kung pwede po itawag sa amin dun sa 1626 para po makita namin kung saan exactly area po yung kanilang lugar. Bakit? May pagbabago na ba doon? Tinanggal na ba yung moratorium? Meron naman na po tayong pinapayagan ng mga bagong connection. Basta naman po reliable na yung supply ng tubig, ina-allow naman na po namin yan. Ano, depende po sa lugar, yung moratorium? Opo, Ma'am Weng, karaniwan po yung nasa south na area kasi problematic po siya in the past. Kaya po nag-implement muna kami ng moratorium para hindi naman po abala din sa mga bagong makakabitan. Yun. Kaya po, yun din po, naiayos na po namin yun. Kaya yung ibang lugar naman po, isa ngayon, inaalaw naman na po namin makabitan ng mga bagong connection. Kita mo, hindi raw po sila makatira doon sa kanilang bagong bahay kasi wala silang tubig. Wala silang tubig. Matagal na raw po yun. So, kay Sir Ernesto, tawag kayo sa 1626 ba yun, engineer? Para po mabigyan nila yung details at makapagtanong ng maayos sa inyong tanggapan. Opo, or best po ma'am, para mas mabilis ang action din po, yung mga zone specialist po natin. Yung contact numbers naman po nila is nasa kanya-kanyang mga barangay o homeowner. Yun po kasi is nakatutok talaga sa kanya-kanyang area. So mas mabilis pong ma-evaluate o ma-assess kung ano po yung concerns ng ating mga customers. Ito, Llano Road ng North Caloocan. Yan daw, talagang para daw galing ka sa buwan sa Jupiter. Talaga? Umaalon ka sa galing ka siguro sa Jupiter ito. Alam niya kung paano itsura ng buwan doon. So, Llano Road, sir. North Caloocan, pakitingnan nga po. So, itong mga proyektong ginagawa po ninyo, pang long term po ito para mabawasan po yung non-revenue water losses natin. Opo, kombinasyon po yan, Sir Joel, ng short term, medium term, and long term. So, kabuuan naman po is talagang mararamdaman natin yung improvement once na matapos po yung mga pipe laying na po yan and pipe replacement. Alright. Sige. Engineer, maligayang, ano ba tawag dito? Maligayang mga programa sana ang ating maranasan ngayong Pasko. At sana'y wag tayong mawala naman ng tubig. Wala naman kayong water interruption schedule ng December, di ba, engineer? Wala naman po tayong ina-expect. Lalo na po, medyo maganda po ang level ng Angat sa ngayon. So, ina-expect po namin hanggang matapos ang taon is stable po ang source ng ating tubig. Hindi naman kayo apektado ng pagsasara ng hydro power plant ng Angat? May mga mitigating activities naman po na napag-agrihan na yung mga stakeholders concerned, Sir Joel. Kaya po, maayos po yung magiging supply ng tubig natin. Alright. Good luck po sa Maynila. Thank you. Magandang umaga. Thank you, engineer. Thank you, sir. Salamat po. Si Engineer Ryan Hamora, Head Central Non-Revenue Water Division ng Maynila. Siguro maganda matanong din natin ang Meralco. Kasi sa power hydro. plant to hydroelectric power plant po ito. Ibig sabihin, tubig po ang nagpapagana po ng So, ibig sabihin, may mababawas na supply. Baka. Dahil doon sa pagsasara ng hydro na nasa Angat Dam. Ilan ba? Ilang bang taon? 2 taon ba? Basta isasara daw sa ngayon, saan kukunin yon yung mawawalan yun ng supply para punuan yung magiging kakulangan. Si Tuesday, galit na galit Bakit? Palagi daw yan. Palagi daw iniiwan. Yung ganyan, yung mga paghukay-hukay dahil sa mga tubo. Taga-Caloocan kasi yan. Palagi iniiwan, nakakalat ang construction materials. Siguro kung ikaw ang Maynilad, kung ganun palagi ang trabaho ng kontratista na kinuha nyo, i-blacklist nyo na po. Kumuha ng mas matino na kontratista. Ayun, mahigpit daw sila sa kontratista. Report natin sa Maynila. 2 buwan isasara. Hindi 2 taon, kinabahan ako. Sorry 2 buwan, mga kapuso, ang maaaring ano ang epekto nito sa presyo ng kuryente? Yan ang gusto natin malaman. Isasara po yung Angat Hydroelectric Power Plant. Standby mga kapuso, oras natin, 8:26, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Number 1. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.
Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naguhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso. Sa Super Radio DZBB, siguradong hitik sa impormasyon at kaalaman mula umaga hanggang gabi. Mas malaking misyon.